Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel ulit. Ngayon po guys, ito sa video na to, paano natin iligtas ang mga hayop sa buong mundo. So guys, isisimulan natin itong video na to. Bago muna to sa video na to, please like at subscribe na itong video na to. At sana, may ditutunan na naman kayo dito sa video na to. So guys, isisimulan natin itong video na to. So, kung maghanda na kayo ng merienda, ng Monay at saka Nesty, simulan natin itong video na to. Lahat tayo naiisip tayo ay mga hayop ay siyempre naninira sa kaubatan at sa karagatan. So, ang isip natin ay paano natin iligtas ang mga hayop na to? Siyempre, imposible natin ay pwede natin tulungan ang mga hayop sa buong mundo. Dahil lahat ng mga ibang tao, wala silang puso, wala silang nararapat sa mga hayop, ay ginagawa nila, pinapatay at nilalang trophies, no? Yung mga overhunting at saka tinalagang kanilang tirahan sa kaubatan. So, paano natin ililigtas? So, babasahin ko itong mabuti. Dapat ititigil na ang kapagpatay, paghuli ng mga hayop na maging balance ang ating mundo kapag nguti-nguti ng maubos. So, ibig sabihin nun, kaya ang mga hayop ay malapit na sa kanilang ubos sa kanilang lahi. So, bakit natin silang pinapatay? Siyempre po ay mga tao natin laban sa hayop ay ginawa ng exotic pets at saka parang pag bushmeat, alam mo yung bushmeat, yung kinakain nila, yung mga python sa mga insekto at mga impala o mga usa. Makita to sa video na to, bushmeat, yung kumakain sila ng ahas, magadiri yun, di ba? So, yan yung problema natin. Ay sabi dito ay ngunti-ngunti na ubos ang kanilang lahi. Sabi daw, ang mga hayop sa kaubatan, di ba? Ang mga hayop nanira sa kaubatan, di ba? Yung mga hayop ay mga laki, mga uri ng hayop ng lahi. Yung mga elepante, mga giraffe, mga zebra, hippopotamus, at mga gorilla. Yung mga hayop po naninira sa kaubatan. Ang kaubatan ay napakalawak, di ba? So, ang mga hayop ay pinamasaya sa kanila dahil pwede silang tumakbo, pwede silang pagulong-gulong, at syempre, pwede silang maghanap ng mating partner, di ba? So, doon na nagsisimula ay parami ang kanilang palilya at syempre, magkaroon na sila ng mating partner pag lumaki na sila. So, susundan nila yun. So, tutuloy ko itong babasahin ko. Ang mga hayop sa kaubatan at sa karagatan. Ang mga hayop po ay karagatan, ibig sabihin, marine animals. Ang mga marine animals po ay naninira sa dagat at sa mga ilog. Siyempre, mga ingsab ng mga hayop sa karagatan. Siyempre, mga whales, mga blue whales, yung largest whales in the world. At siyempre po, mga isda at saka mga pating. Siyempre guys, so guys, ang sabi dito daw ay upang ilitas ang mga hayop na nasa kaubatan upang hindi pa hulihin ang lahat. So, ang sabi daw, ang mga poacher kasi, ang mga hayop ay pwede silang maubos sa kanilang lahi. Same time, pwede ninyong hanapin yung mga hayop sa kaubatan at pwede ninyong hulihin at transfer sa transportasyon. At syempre guys, ang hayop po, pag hinuli nyo naman at saka pwede nyong transfer sa ibang zoo o sa mga taong alagaan sila. At pwede ninyong panoorin tong video na to sa Vantara, India, isang billionaire, ginamit kanyang pera niya at marami siyang naligtas ang mga uri ng hayop, mga isang ganun. Guys, ang gusto niyo tong panoorin to sa Vantara, India, isang billionaire at marami siyang naligtas sa mga hayop sa ating mundo. So, gusto niyo itong panoorin. Exclusive wildlife tour that we have ever done at a billionaire's private wildlife rescue and rehab, where he has decided to rescue and save the largest amount of animals of anywhere on the planet. And we have the first ever exclusive behind-the-scenes tour at Vantara, India. Yun guys, yun na yung pinanood natin sa isang billionaire ay niligtas ang mga hayop. At syempre guys, may silang bagong tirahan. At syempre guys, malaya sila, wala silang poacher, patayin sila.
ligtas sila dun sa Ventara, India. Dahil maraming tao kailangan mga hayop ng tulong natin. Siyempre guys, ang mga hayop po ay respeto natin sila. Siyempre, ang hayop po ay naglikha sa Diyos, di ba? So guys, ang Ventara, India, napakadaming uri ng hayop, mga elepante, tiger, jaguar, rhino, uri ng hayop kahit saan sa buong mundo, Africa o sa Asia. Siyempre guys, ang mga natin pong iwasan to sa mga hayop dahil ay nila mga territory nila. Gaya ng example ng isang hippopotamus ay kapag nasa Africa ka, may ka nakitang Mara River, makita mo yung mga hippopotamus ay lumamoy sa ilog. Tapos, halimbawa na bumaba ka sa jeep, tapos pumunta ka sa Mara River, ay pwede mong makita mga hippo. Kapag bumaba ka sa sasakyan sa jeep, ang hippo humada ng umatake. Gaya ng katulad to sa movie na. Game machine must have electrocuted all of us. Now Yun guys, yun natin nakita natin sa pelikula sa Jumanji Welcome to the Jungle. So, ang mga hippo po ay mga herbivore. Ang sabihin ng herbivore, ang mga herbivores. Kaya nilang lumamoy ng 5 minutes gamit nilang kanilang katawan dahil sobrang bigat nila. Ang mga hippo po, meron siyang malaking bunganga at pwede kang lupain sa kanilang bibig. Siyempre guys, ang mga hippo po ay mga third largest mammal. Especially, ang elepante ay number 1, ang rhino ay number 2, at yung hippopotamus ay number 3. Sila ay mga largest land mammal. Guys, nakita niyo doon sa pelikula din sa layong umatake sa kanya. So guys, ay marami tayong natutunan dito. Siyempre guys, ay mga hayop naman, pwede silang litrato dahil kasi ang mga hayop kasi nahihirapan silang kanilang buhay dahil mga tao sa buong mundo ginagayang ang hayop sa circus ay pinagbabawal niya sa England, sa London dahil hindi na iprotekto sa kanila kasi ang ninatrato nila sinasaktan at syempre sinusunod ng kanilang amo. Pag di sila sumusunod, syempre gatong example na to, ang hayop na to, yung gatong elepante na to, nakakadena siya sa paa at syempre hindi siya makakalakad. Tapos yung mga ganito, mga big cats na to, mga tigers, kinikulong sila sa maliit ng hawla dahil dahil nahina kanilang katawan, dahil hindi nanitrato sila maayos. So, ang mga hayop po dito sa example na to ay hindi sila protekto kasi hindi sila sayang sa pag pinakuha mo sa kubatan. Ang mga lion naman ay nasasaktan dahil tatulun sila sa circus, parang hula hoop, yung parang tatulun sila sa apoy. So ginagawa nila yun dahil sila sumusunod. Ay, people tagi guys, pag kayo nakita kayo ng circus ng animal, pwede nyo silang itigil nila at pwede naman syempre naman itigil ang circus dahil hindi perfecto sa mga hayop. Ay, puta gagi guys, tanggalin ang hayop na yan at saka syempre ibalik nyo sila sa kaubatan kung saan sila nararapat, di ba? Ang mga hayop kasi ay pinakulang sa kubatan, hindi nila tinatabawan ng litas sa mga tao nila sa circus dahil mali ito. Ang perto guys, huwag na kayong maggamit ng hayop sa circus dahil hindi epekto sa kanila dahil hindi sila sanay sa tao, hindi sila sanay sa ibang uri ng mga hayop kapag hindi nila alam anong dapat gagawin nila. Guys, maraming salamat sa inyo guys. Syempre guys, comment na lang po ko kayo at syempre anong gusto nyong next topic ang video na to. So guys, maraming salamat at sana may natututunan na naman kayo. Bago kayo umalis muna, edi subscribe na sa channel na to. Bye-bye, paalam. Bago mo na to guys, gusto ko ipa-shoutout po sa inyo. Dahil gusto nyo pa-shoutout naman, etong nagpa-shoutout ko. Shoutout po kay Isaiah. Shoutout po kay Max Sablay. Shoutout po kay Abonso Jacob. Shoutout po kay Jorix J. Maraming salamat sa guys. See you guys at the next video. Bye. Hello guys, maraming po salamat dito sa video na to. Kung gusto mo pa maraming video, subscribe na to sa Loyalty EG Laharca. Don't forget to hit the bell button para may kayo updated. At sana, may natutunan na naman kayo.
Sa susunod ng relasyon, makikita tayo dito sa video na to. Paalam!